Hello guys! Welcome to Kadh Vlog! Another day, another vlog na naman tayo. Kauma-umaga, nag-record ng video. Magbigay lang ako ng konting sharing habang yung alaga ko, ayan, naglalaro ng kanyang iPad. At hindi pa naman daw siya nagugutom. Kaya record muna tayo ng video para mayroon akong ma-share sa inyo na panibagong kaalaman regarding sa buhay namin bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. And in this video ay pag-usapan natin kung ano yung recently salary, kung magkano yung salary dito sa Hong Kong ngayong 2026. So, ang sahod po ngayon dito sa Hong Kong, year 2026, effective itong sahod na to last September 30, 2025. Siguro hanggang ngayong this year. So, ewan ko lang kung tataasan na naman nila yung sahod ngayong year na to, year 2026. Kasi every year ay nagtataas sila ng sahod dito sa Hong Kong. Like, nagdadagdag sila ng mga $100. So, let's see, mag-update na lang ulit ako kung sakali man na magbago ulit yung sahod dito sa Hong Kong this coming August or September, something ganun. Kasi last year nga ay iniba nila yung sahod nung September 30, 2025. Kaya ang minimum salary ng isang domestic helper dito sa Hong Kong ay 5,100 Hong Kong dollar. And then syempre kapag gusto nyo malaman in peso, ayan, i-convert natin ngayong araw yung $5,100 in peso. And ayan, ganyan yung kinalabasan. Pero yung rate kasi, hindi, paiba-iba yung rate. Pwedeng magbago, pwedeng bumaba konti, pwedeng tumaas din konti. So, itong sahod dito sa Hong Kong na 5,100 Hong Kong dollar ay applicable siya sa mga new applicant na bagong dating dito sa Hong Kong na galing sa Pilipinas, ganyan, lalo na yung mga first timer, mga baguhan. Ayan, sila yung pwedeng makasahod ng minimum, which is 5,100. Pero minsan nagbabago din yung sahod ng isang domestic helper dito sa Hong Kong kasi may mga amo din na generous, lalo na kapag nakitaan nila yung helper nila na gustuhan nila yung helper nila or nakikita nila yung alam mo yun, yung effort ng helper nila. May mga amo naman na kahit ilang months pa lang, kahit bago pa lang yung helper nila ay kahit yung nakalagay doon sa kontrata is minimum, minsan nagdadagdag yan sila na ayun, parang nagbibigay sila ng bonus o tinataasan nila yung sahod ng kanilang helper. So, depende pa rin yan naman sa mga amo mo. Pero, ayun nga, hindi lahat ay ganyan. So, swerte-swertehan lang talaga kapag nakakuha ka ng amo na ganyan, na hindi madamot sa pagpapasahod o pagbibigay ng bonus. Yung iba naman nating mga ka-DH dito sa Hong Kong, which is yung matatagal na, and then may mga skills na, ayan, tapos mga nag-renew or ni-renew nila yung mga kontrata nila, above minimum na yung kanilang sahod. Kagaya ko, pang ilang renew ko na to sa mga amo, kaya medyo above minimum na rin yung aking sahod ngayon. Iba nating mga kababayan like me, dahil yung amo ko hindi naman sila madamot, and then every renew ko talagang tinataasan namin nila yung sahod ko, kaya talagang hanggang ngayon nandito pa rin ako kasi syempre nakakapanghinayang din na mataas na yung sahod ko and then maghanap pa ako ng iba. So, parang babalik na naman ako sa minimum na 5,100. So, sayang naman. Ayan, nandito pa rin ako. So, and then, okay naman dito sa bahay ng amo ko. Hindi naman mabigat yung trabaho, kaya hanggang ngayon nandito ako. Pero, syempre, kapag yung mga amo natin ay hindi okay, di ba? So, pwede naman tayong maghanap ng ibang amo if in case na ganyan yung scenario. Yung iba nating mga kababayan na mga skills, ganyan, kahit na skill sila, magaling sila sa trabahong bahay, pero may mga amo talaga na yun nga, hindi nakikita yung kahalaga ng isang ka-DH nila, yung isa natin, mga iba nating ka-DH. Kaya ang ginagawa ng iba nating ka-DH, talagang after nilang matapos yung 2 years, naghahanap sila ng mga ibang amo, and then kapag naghanap sila ng ibang amo, dahil alam naman nila sa sarili nila, may skill sila, may karanasan sila, so caring nila kung ano yung, or kaya nilang panindigan kung ano yung ina-apply nila. So, talagang nagdi-demand sila ng mataas na sahod. Yung iba nating kababayan dito ma-experience, mostly ang dinidiban nila nasa 5,500, ganyan. Tapos, depende pa yan kung may mga alagang matanda, ganyan. So, nagdi-demand sila ng mas mataas na sahod, which is tama naman kasi naman dahil may skill sila, and then, ayun, may mga dagdag alagain, ganyan. So, okay naman yung ganyan na mag-demand minsan, basta alam natin sa sarili natin na kaya nating panindigan. Kasi ang
ang hirap naman yung, di ba, naghahanap tayo ng mas mataas na sahod tapos hindi natin kayang panindigan. So, nakakahiya. Baka mapahiya tayo or baka mamaya nag-demand tayo ng mataas na sahod and then yun pala hindi tayo marunong magluto, ganyan, or may mga hindi tayo alam na gawin. So, baka mamaya yun pa yung maging cause para ma-terminate tayo agad, di ba? So, makasira yun sa record natin. Kaya yung mga sahod dito sa Hong Kong ng mga ating mga ka-DH ay hindi pare-pareho. Nakadepende pa rin yan talaga sa mga amo. At nakadepende rin yan sa mga skill, sa mga work experience mo, ganyan. Pero yung minimum nga na sabi ko na 5,100 Hong Kong dollar ngayon ay ayan yung pinaka-minimum na sahod dito sa Hong Kong na which is pwedeng i-avail ng mga baguhan ko. And then itong sahod na to guys, pwede pa rin yung mag-iba kasi nga every year ay nagdadagdag ng 100 Hong Kong dollars sa salary. So pwedeng maging 5,200. So hintayin natin kung ano yung maging announcement. Either mag-announce yan sila by month of August, September, ganyan. Mag-update ulit ako ng panibagong sahod siguro pag ayan nag-iba na naman kapag magtataas yung sahod ngayong taon. Maliban sa ating salary ay syempre meron din tayong food allowance, 'di ba, na 1,236 Hong Kong dollar. Ayan yung food allowance kapag hindi provided yung pagkain mo, ganon. So ibibigay sa iyo yung food allowance mo. Pero mostly kasi dito pag stay naman yung helper talagang kasali na sa pagkain. Kaya hindi binibigay itong 1,000 something na food allowance natin, yung pagkain. Kahit na yung mga amo ay nagbibigay ng pagkain tapos mga tira-tira pa, ganyan. Hindi naman hindi tayo napoprovide ng maayos na pagkain, ganun. So kahit na ganun guys, hindi ibibigay yung food allowance. Kaya ganun talaga ang buhay kapag buhay dito sa abroad, hindi po ganun kadali. Ang daming pagtitiis, paghihirap ang kailangan mo para makatagal, ganyan. So, kanya-kanyang diskarte lang talaga para tumagal dito sa abroad at ayan, ma-provide natin yung mga pangangailangan ng ating pamilya. So, bago ko tapusin tong video na ito, sa mga kabayan din natin na magtatanong, kasi minsan kahit day off natin, di ba, parang nakikiusap sa atin yung mga amo natin na mag-work tayo, ganyan, kahit na Sunday, ayo, or nag-aasila ng favor na mag-work din tayo ng Sunday, ganyan, or kapag may mga special holiday, ayan, pinagbo-work tayo. So, paano natin makwenta yung sahod natin? Ang mangyayari yan, yung buong sahod mo, kunwari minimum is 5,100, i-divide mo siya ng 30 days. So, yung 5,100 Hong Kong dollar, divide natin sa 30 days. So, ayan po yung magiging sahod mo per day. Kaya pag pinagtrabaho ka ng amo mo na sa holiday mo, ganyan, ayan yung magiging additional doon sa sahod mo ng isang buwan. Pero, may mga amo naman na kapag humingi sila ng favor, like, pinagtrabaho nila yung helper nila sa holiday nila or may mga special holiday nila, hindi lang naman sa minimum yung binibigay, kundi dinadagdagan nila, imbis na $170 lang yung tawag nito yung ibibigay, dinadagdagan naman, ginagawa nilang $200, ganun, or dino-double pay nila. Depende pa rin yan sa amo, pero ang pinaka minimum talaga is ayan, kung magkano yung magiging outcome ng sahod mo, i-divide mo sa 30. So ayan yung per day. Yung iba naman nag-overtime. Yung iba nating makababayan, parang overtime kapag kunwari holiday tapos pinagtrabaho sila ng holiday pagbalik. Yung ibang mga amo ay binabayaran nila as overtime nila yon. So, depende naman yan sa amo kung magkano yung ibabayad sa'yo. So, ayan lang. So, sa tingin ko, ayan lang yung pwede kong ma-share regards sa ating salary dito sa bansang Hong Kong. Ayan, sa mga nagbabalak dyan na pumunta ngayong buwan, July, August, malapit nang mag-August, September, so may tendency na mag-iba na naman yung salary dito. Kung magdadagdag sila ng $100, so magiging 5,200. So let's see, update ko na lang kayo kung ano yung mga pagbabago pagdating sa sahod dito sa Hong Kong. Kaya ayan, subscribe kayo dito sa YouTube channel ko para at least papaano pag may mga new sharings ako, 'di ba? Pag may mga new sharings ako ay maging updated kayo about sa life namin or kung ano man yung mga bagong mangyayari dito sa Hong Kong or mga bagong balita
pagdating sa, alam niyo yun, pagdating sa ating mga ka-DH dito sa Hong Kong. So, ayan lang yung konting share ko sa video na ito. And I hope na meron kayong natutunan, meron kayong nakuhang idea about sa sahod dito sa Hong Kong. And ayan, kung gusto nyo pang malaman yung about sa life namin bilang isang DH dito sa Hong Kong, o gusto nyo malaman kung ano pa yung mga experience namin bilang isang OFW, bilang isang DH dito sa Hong Kong, please subscribe sa my YouTube channel para ma-update kayo sa mga susunod kong sharings. Thank you guys for watching, and I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod kong videos.